Okay guys, welcome po ulit sa Chamberworks Richbone Channel. So yung ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa wheel bearing. So magpapalit po tayo ng wheel bearing. Bago po natin sisimulan yan, intro po muna tayo. Okay guys, sa araw-araw po na ginagamit natin po yung ating sasakyan, and doon po natin nararamdaman kung ano yung kakaiba. Mayroong tunog, mayroong ingay, mayroong ugong. So, kapag ang wheel bearing po ay may problema, kung nakasakay na kayo ng LRT o kaya naririnig nyo na yung gulong ng train, no? Ang gulong ng train. Okay guys, sa araw-araw po natin na ginagamit itong ating sasakyan, so may nararamdaman po tayo na nakakaiba. O mayroong ingay, mayroong ugong, mayroong langit-ngit, mayroong lagotok, o ano pa man. So, sa lahat naman, sabi ko nga sa nakaraang vlog ko na bawat parte po ng sasakyan, yung bawat parts po, yung suspension arm, shocks, rack and pinion, bushing, suspension arm bushing, kapag sira yan sila, kahit na engine support. Meanwhile, so, yung ingay naman po nitong wheel bearing, kakaiba naman yung ingay nito. Kumbaga, narinig nyo ba yung dumaan yung train? Kaya pag nakasakay na kayo sa train, mayroon pong kakaibang ugong. So, ibig sabihin nun, may problema na yung inyong wheel bearing. So, ito, yung ginawa namin, nararamdaman lang yung ingay na to kapag 60 or 80 kilometers per hour yung kanyang takbo. So, ang unang sabi niya sa akin, yung may lumalagitik daw sa kanyang dashboard. Ito naman, parang hindi pa naman nababa yung dashboard. Wala namang ginalaw sa dashboard. So, malabo naman na kakalasin natin yung dashboard ng dahil sa lagitik. At kapag kinalas natin yung dashboard ng dahil sa lagitik, pagbalik natin, lagitik pa rin. So, yung una-una kong chinik, yung kanyang wheel bearing. So, tinanggal yung gulong, chinik yung wheel bearing. Pag ikot, nararamdaman mayroon nga kakaibang ingay. Kumbaga, hindi swabe yung ikot. Yung isa, matigas na yung ikot, parang pigil na, tapos may ingay. Yung isa naman malambot yung ingay. Kumbaga sa side ng kanan, yung nakikita nyo dito sa video, may ingay siya. Pero, swabe yung ikot. Magaan lang yung ikot, kaya lang mayroong ingay. So, ibig sabihin, hindi lang isang side yung wheel bearing na sira, kundi kaliwa kanan, mayroon pong problema. So, yung ginawa po natin, pinalitan po natin ng wheel bearing. So, pagkatapos naman ng gawa, nag-message naman itong si accent owners na nawala na daw yung lagitik. So, yung sinasabi niyang lagitik sa dashboard, sa wheel bearing po yun. Kasi sa pagkakabit naman ng wheel bearing, kailangan po maalam po yung gumagawa. Hindi na po tulad ng dati na puro palo. Palo yung pagtanggal, palo din yung pagbalik. Pag ganun kasi yung nangyayari, ay hindi maiwasan nasisira yung bearing. Medyo mataas pa yung presyo ng bearing. Sayang. Kaya kailangan kapag nagkakabit po tayo ng wheel bearing, mayroon po tayong machine, press in, press out. So yung babayaran po, hindi lang sa labor. Pati yung sa press in and out, mayroon pong bayad yun. Hiwalay po doon yung sa labor. Sa gagawa, sa magkalas at saka magkabit. Kapag wheel bearing po kasi yung pag-uusapan, magkaiba po kasi yung wheel bearing ng harap, magkaiba rin yung wheel bearing ng rear side. Kapag yung hulihang gulong, kapag nasira yung wheel bearing noon, ang pinapalitan po doon ay buong hub. Hindi na po tulad din dati na magpapalit po tayo ng bearing. Ayan po, assembly. Hub assembly. So, wala siyang press in, wala siyang press out. Labor lang ang papalitan at saka bibili ng piyesa. So, yun, mas madali lang naman ikabit. Kung nasisira po yung harap, nasisira din po
yung likod, hindi po na iwasan yan. Wala po nakakaiwas doon, no? Sakit anong sira ng sasakyan natin. Ang importante lang doon ay magagawa po natin ng maayos at patutumbok po natin yung problema kung saan mismo yung may sira. Kasi yung iba, gagawa muna ng ganito, gagawa muna ng ganon. Kumbaga, hindi kagad natutumbok yung problema. Yung ang nangyayari doon, ito namang si customer, gastos ng gastos, hindi pa natapos yung problema. At sa bawat ingay po ng sasakyan, mayroong madaling gawin at mayroong ding mahirap. Lalo na kung mahina pa yung ingay, si customer, medyo masilan, awin naman naririnig na ganito, na ganon. Mayroon pong maingay na mahirap din gawin kasi lalo na kung mahina pa, hindi mo madiretso yung point na yun ang papalitan po natin piyesa. Kasi pag pinalitan mo at mayroon pa rin ingay, yung siyempre magre-reklamo itong si customer, hindi naman tayo ganon. Kasi pag ginawa natin, ay diretso tayo sa kung anong sira. Kaya hindi natin maiiwasan minsan na doon sa pagto-troubleshoot, mayroon tayong mahirap gawin at mayroong madaling gawin. Dalawang bagay lang yun, yung marunong yung gumagawa at hindi alam kung paano gawin. Kasi yung iba, hindi dumiretso doon sa sira na kung saan yung dapat palitan. Pumupunta pa sa, nagpapalit ng shock, nagpapalit ng kung ano-ano, yung ingay, nandoon pa rin kasi sa pagdadayagos lang din magkakaiba. Kaya sa amin, yung ginagawa namin kapag mahina pa yung ingay, na-advise namin na saka na lang gagawin kapag malakas na. Kasi mas madali pong mag-trouble kapag malakas yung ingay. Mas madali pong mag-trouble sa ganun. Kasi malakas Pero pag mahina, papalitan mo lahat-lahat yan at nandoon pa rin yung ingay. Mapapagastos na yung si customer. Hindi man pwedeng lahat na pang ilalim, palitan mo. Kasi papalitan mo lahat na pang ilalim, napakalaking gastos po yun. Kaya ginagawa namin, hintayin na lang natin pag lumakas. Mas madaling gawin kapag lumakas kaysa mahina. Mahirap gawin yun. Mayroon naman kasi ibang nagiging problema kapag nalulubak, mayroong konting ingay na naririnig kapag mabagal, o mayroon naman kapag mabilis, mayroon din kapag mabagal. So pag mga ganyan, hindi natin makikita kaagad yung piyesa na sira kasi titingnan mo yan, buo lahat yan. Yung problema lang doon, may ingay. So kapag lumakas na yung ingay, madali na ho natin makikita yung piyesa na dapat natin palitan. Kasi pag malakas na yung ingay, sigurado sirang-sira na yun. Kaya makikita natin kaagad kapag kinalas natin. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng mga customer namin dito sa YouTube at ganoon din sa customer namin sa FB. So, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala, sa inyong pagtatangkilik. Sa lahat ng mga subscriber, maraming salamat po. At kapag bago ka pa rin sa channel na ito, huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, at share. At hit nyo na rin yung notification bell para maging updated po kayo sa next video na i-upload po natin. Shoutout po sa lahat at shoutout po natin si Senyor Rosados. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Okay guys, yan po, ayun, tinatanggal po natin yung axle. Tatanggalin po natin yung spindle. Kasi nandyan po yung wheel bearing. Yan. Ayun, tanggal na. So, yan po yung bearing sa loob. Una, tanggalin po natin yung spindle. Yan, tanggalin po natin yung umiikot na yan. Parang kanyeta. Po na, kung naririnig nyo, napakaingay po yung ikot. So, lalo na kapag nakakabit yan at tumatakbo, nararamdaman po yung ingay. Lalo na kapag nasa 60 kilometers na yung takbo niya. So, yan, nakikita po natin, tatanggalin po natin yung lock bago po natin tuluyang tanggalin yung spindle niya. So yun, okay lang po yan, papaluin. Tayo talagang ganun po yung sistema ng pagtatanggal niyan, pinapalo para maalis yung spindle. Tapos ipipress out po natin dun sa press machine yung bearing para maalis po natin yung bearing. Medyo matigas lang, talagang ganun. Kailangan lang pong presahan sa pagtanggal. Yun, tanggal na, yan. So nakikita na po natin yung bearing, siya yung maingay kanina. So yun, tatanggalin po natin yung naiwang tira. So diskarte na lang yan, pwedeng grinder, pwedeng unti-unting papaluin ng sinsel. Meanwhile, yan. So yung pagtanggal ng bearing sa loob dito sa press, kailan po sa press machine kasi matigas po yan. Mayroong iba talagang sobrang tigas
tanggalin. Yan. Kailan may pungkalang po kayo dun sa loob para pagtulak sabay-sabay po silang mailabas. Ayan, kailangan nyo sa ilalim po, sakto lang din po para lulusot yung bearing. Pag once na matanggal na, kailangan yun pumitik, yun po yung tanggal na. So ito po yung bagong wheel bearing natin. Ito po yung isasalpak natin. At yung pagsasalpak nito hindi naman basta-bastang salpak lang, kailangan i-press in po yan. So idadaan po natin doon sa press machine yan, i-press natin, papasok dito sa hub. So ito po, no, yung pinakauna-una, yun po yung pagsalpak ng bearing. Kailan pantay, sakto, huwag lihis, kasi pag lihis hirap ipasok at napwersa yung bearing, nagkaroon ng may tendency pong sisira yung bearing na bago. So yan, kailangan grasahan na po yung bearing, grasahan din po yung hub. Hub po yung tawag dyan sa pinapasokan ng bearing. So ito na po yung kinabit natin yung yung spindle. Yan. Kailangan swabe po yung ikot, dahan-dahan yung pag press in. Yan, kailangan pong sabayan nyo po ng ikot yan habang tinutulak pababa para mararamdaman nyo po yung mahigpit na ba o okay na o kulang pa. Yan, kailan swabe po yung ikot. So ito naman yung isa, ipapasok po natin din yung isa. Ito sa side ng kanan nito. So kailan pong sakto talaga yung pagkakasalpak mo, kasi pag once na hindi maganda yung pagkakapasok ng bearing, maaaring mahigpit yung ikot. At kapag mahigpit ang ikot niyan, kapag nakakabit na, hindi po tatagal, talagang masisira uli yung bearing. So yun na naman po kasimple yung trabaho. Yung mahirap lang yun, basta kabisado mo na at alam mo na yan, madali na lang yan. So ayun, maganda yung ikot. Kailangan swabing-swabe kasi yung ikot niya habang pinapasok siya pabaon, para maginhawa din po yung ikot ng gulong. Mawala po yung nararamdaman nilang ingay. Yung nararamdaman nilang ingay sa dashboard, hindi naman tayo pwedeng magkalas ng dashboard, lalo na wala namang ginawa sa dashboard. Nakita natin talagang ang problema ay sa wheel bearing. So ito po yung papalitan natin, ang wheel bearing. Ay ito pong customer na ito, may pag uwi magme-message po sa akin, nagme-message na po sa akin to na nawala na daw po yung lagitik. So yung lagitik na nararamdaman nila sa loob, dito po sa wheel bearing. Ngayon yung lagitik na yun, kung iisipin mo, malayo kasi lagitik, pero talagang maugong yun, hindi lang nila napapansin. Lalo na hindi naman nila kabisado kung anong pakiramdam kapag sira yung wheel bearing. So ito po si si Kuya Robin. Patapos na po itong trabaho na to, sinasalpak na po natin yung gulong. At mamaya-maya lang tatakbo na ho ito. Birthday mo! Birthday! Ingat ka, ingat. Observe nyo ako, boss. Message nyo ako pag wala na. Ingat. Message nyo ako pag wala nang ingay. Pero tingin ko doon na talaga yun. Thank you. May bigay si boss na 500 Boss, salamat boss ha. Balik ka bukas. Thank you, boss. Thank you. Aga natin. Aga natin natapos mga pari. Alam ko, ang gagipin tip. Boss, salamat. Ingat. Punta naman natin yung bagong overhaul. Ano Mel, problema? Hindi naman, kunin mo nito pa sa tanga. Good. Kailangan paganahin mo na ito.
Ay, Eh, 183 pa lang. ah, ganon? Ang baba pa lang. 183 pa lang. 183 pa lang. Ang baba yun. Hirap tagal yan. Tagalaan ka rin yan. Direct na to sa baterya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a